Kasunod naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, ipamamahagi na ng pamahalaan ang subsidiya para sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila sa susunod na linggo. Si Jop Regala para sa 13 sa tanghali. Sisimulan na sa Martes ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers sa Metro Manila, kasunod ng pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil sa nangyayaring giyera sa Middle East. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad na magbigay ng tulong sa mga sektor na lubhang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Transportation, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Department of Social Welfare and Development at sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pamamahagi ng subsidiya. By Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Layunin ng hakbang na ito na agad maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga tsuper at sa mga Pilipinong umaasa sa pampublikong transportasyon. So ang utos po sa atin ng ating Pangulo, wag na natin hayaang mas lumala pa ang sitwasyon at kailangan ng whole of government approach dito. At yan po ay pinag-utos niya sa Office of the Executive Secretary kay ES, kaya kami po ay nagkaroon ng pagpupulong kanina. Matapos ang pamamahagi sa Metro Manila, isusunod naman nila ang mga PUV drivers sa mga probinsya sa buong bansa. Samantala, ayon kay Transport Secretary Giovanni Lopez, nakipagkoordinasyon na rin ang ahensya sa mga toll operators upang magbigay ng diskwento sa mga Class 3 vehicles para maibsan ang gastos ng mga bus at truck drivers. Kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Kasi we did the numbers, makakatipid sila, parang sa mga bus, makakatipid sila ng mga 5 to 7 pesos. And for 7,000 na makakatipid din. No? So yun po, yun yung mga ibang mga sinasabi natin, non-cash at saka mga other intervention and measures na ginagawa po ng pamahalaang nasyonal. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung may dapat bang itaas sa pamasahe ng ilang pampublikong sasakyan upang masiguro na hindi ito makadaragdag sa pasanin ng mga pasahero. So sinasabi ko kayo sa LTFRB ngayon, binalik ko yung kanilang unang rekomendasyon, aralin mo mabuti kasi we have to tread this very carefully with abundance of caution. So imbes na makakatulong tayo sa mas nakakarami at sa lahat, baka mas makakadagdag tayo sa problema. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jop Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.